Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po tayo sa Usapang Politika, dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po at hindi tayo nakapag-live nung Miyerkules sapagkat sabi ko naman sa inyo ay ako po ay may field work. Ako po ay pumuntang Baguio at sa Cordillera dahil parte po ng trabaho natin. At pagkatapos ngayong umaga, syempre dahil holiday, walang pasok, Feast of the Immaculate Conception, fiesta po ngayon sa Los Baños. Although, hmm, yun, hindi po wala po kaming handa, kaya huwag yung makapag-fiesta sa amin. Ah, Holiday, so medyo napalay tayo ng pagla-live kasi wala man lang tayong opisina, so hindi natin kailang habulin yung start ng office hours bago tayo makapag-live. Pag-usapan po natin ang nangyayari ngayon na mainit ang nagtatalunan, maging sa social media man o maging sa House of Representatives. At ito ang ah, sa konteksto ng freedom of speech, of expression, at of the press or media. At ang nangyayari sa Sunshine Media Network Incorporated or SMNI. Siguro hindi naman sa inyo lingid sa inyong kaalaman ngayon na nagpatawag ng pagdinig ang Committee on Legislative Franchises sa House bilang reaksyon o tugon sa privilege speech ni Representative Dave Suarez ng Quezon na kung saan ay kinundina niya ang di umano ay ang pagpakalat ng maling impormasyon ng SMNI, lalong-lalo na ang isa sa mga anchor nito na si Jeffrey Celis, also known as Eric, Ka-Eric, at ang katandem nito, bagamat si Jeffrey Celis lamang po ang na-implicate doon sa pagpapakalat ng di umano ay alleged false information about the travel expenses ng Speaker Martin Romualdez, which is, according to Celis, is about 1.8 billion ba? If I'm not mistaken. Pero siyempre nadawit din yung kanyang kasama sa programa na si dating Undersecretary Lorraine Padoy. So, nagkaroon ng hearing. Pinatawag sila sa Committee on Legislative Franchises sa House. Dalawang uh, pagpulong or pagdinig. At nung ikalawang pagdinig nga ay nagkaroon ng isang resolusyon na kung saan ay hinold in contempt, dineclare in contempt of Congress si Celis at si Badoy. Pareho sila, although magkaiba ang dahilan in a way, at sila ay ngayon ay nakadetine sa House of Representatives. So, pag-usapan natin dito sapagkat ito ay very basic. Alam mo, bago sa simula, kailangan munang ilahad natin sa Article 3, Section 4 ng ating saligang batas na tinatawag nating Bill of Rights. Nakalagay po doon ang provision na walang batas na ipalalabas, no law shall be passed to abridge the freedom of speech, of expression, and of the press. Sa tatlo ang hindi pwede magpasa ng batas, ang ipagbawal o sagkaan ng karapatang karapatan ng ng pamamahayag o pagpapahayag ng opinyon at ang pagsasalita at ang kalayaan ng ating media o ng press. So, ang punto dito, may karapatan ba ang Kongreso na ipatawag itong dalawang media anchors na ito? Balikan kasi natin ang usapin ng media freedom at balikan natin ang usapin ng freedom of speech. Marami kasing tao ang nakukonfuse na kapag ikaw ay siniraan ng isang kapwa mo, malaya sila sa batas. Pwede mo naman pong sampahan sila ng kaso, ng libel sa korte. Pero hindi po natin pwedeng ipagbawal on blanket ang pamamahayag because the Constitution is very, very specific. No law shall be passed. Walang batas na ipapasa to abridge para supilin ang freedom of speech,
on freedom of expression, freedom of the press. Nakalagay po yan sa Section 4 ng Article 3 or Bill of Rights. Ngayon, hindi mo kailangang sumang-ayon sa mga sinasabi ng mga tao. Ako personally, marami ng mga taong sumisira sa pangalan ko, kung ano-anong tinatawag sa akin, anong pinaparatang sa akin. Bagamat malaya silang sabihin yon, hindi dapat sila pinagbabawalan ng Estado, malaya din naman ako na sagutin sila. At malaya akong pumunta sa korte para sampahan ng kaso sila. Pero hindi pwede magpalabas ang Kongreso ng batas na pinipigilan ng mga taong magsalita. They can face the consequences. However, there could be no prior restraint. Ano ibig sabihin ng prior restraint? Na mayroong pagbabawal. Okay? Now, hindi necessarily na dapat sumasang-ayon ka sa mga sinasabi ng tao. Kasi the freedom to speak, the freedom to express is not contingent on the fact that these people are agreeable, that they are not offending you. In fact, the very basic premise of freedom of press and expression of speech is that it is protecting even offensive speech. Okay? It is a limited right kasi hindi ka naman pwedeng sumigaw ng sunog, di ba? Sa loob ng crowded na sinihan. Okay? Pero yung magpahayag ka ng iyong political opinion on something, okay? Hindi ka dapat pinipigilan. Bagamat, pwede kang parusahan kung ang ginawa mo ay paninira na pwede kang pupunta anywhere sa court. Okay? Ngayon, bakit ba pinag-iinitan ng SMNI ng Congress o ng House? Nagsimula kasi ito sa di umano at kumpirmado naman. Sabi ng House of Representatives, sabi ni Velasco, ang Secretary General ng House, nagsasabi na hindi totoo na 1.8 billion ang ginastos ni Speaker Martin Romualdez. Hindi totoo. Okay, fine. So yun ang naging basis para magkaroon ng privilege speech si Representative David Suarez at kung bakit ay ipitawag SMNI at nanganak na doon yung issue. Okay? Bakit ba nagpapatawag ng hearing ang Kongreso? It should be all in aid of legislation. In aid of legislation. Or it could be in their practice of, in their practice of oversight functions. Gusto nilang bantayan kung ano yung naging resulta ng kanilang mga batas. At ang mga prangkisa po ay mga batas yan. Legislative franchises. The franchise to media is a franchise given by Congress. It's a law, therefore. So therefore, any hearing conducted in aid of the granting of franchises or the review of franchises is warranted. However, there is a certain limitation here. Because the limitation provided by Congress, the limitation provided by the Constitution stipulates that there could no longer be, there cannot be a law that can be passed to abridge the right to speak and the right of the media. Okay? So therefore, bagamat may karapatan ang Kongreso na mag-oversight ng mga prangkisa, mag-grant ng mga prangkisa, at sa ngayon nga, gustong ipaterminate ang mga prangkisa, ang prangkisa ng SMNI. Madaling pag-usapan yan, may karapatan ba ang Kongreso na i-terminate ang SMNI franchise? Constitutional question yan. Okay? Ay maaring ito ay bumabangga na doon sa sinasabi na sinasaad ng konstitusyon na hindi pwedeng magpasa ng batas ang Kongreso na i-abridge ang freedom of media or the freedom of the press. So meron tayo ngayong conundrum o problema. Kasi malinaw na ang prangkisa ay isang batas.
At ang sinabi ng konstitusyon, hindi pwede magpalabas ng batas na sinasagkaan ng karapatang mamahayag. O anong gagawin ngayon natin kapag ang mangyari ay ang gawin ng Kongreso ay ito palang hinihir nilang ito, legislative franchise, ay mauwi sa pagkansela ng prangkisa ng SMNI dahil sila ay na-offend si Speaker Romualdez. Hindi ba ito ay abridging media freedom? You don't even have to agree with the media coverage, but it is basically there. It is hindi naman nakalagay sa konstitusyon na kailang i-discriminate mo kung favorable o responsable yung media na yun. Dapat patunayan niya sa korte. Diba? Kaya nga pupunta ka para sampahan mo ng kaso ng libel. Pero yung mismong ang Kongreso, ang magsabi na alisan ang prangkisa yan kasi nagsalita yan laban kay Speaker Martin Romualdez, yun ang nagiging problema. Hindi ba? Maling sabihin nyo, bakit nung ABS-CBN noon, hindi rin yung prangkisa? Kung babalikan natin ang ginawa sa ABS-CBN noon, bagamat alam natin lahat na kung bakit sila ay nagkaroon ganong klase ng karanasan ay dahil nagalit sa kanila, inairita, binangga nila si Pangulong Duterte. Marami pang isinampang kaso sa ABS-CBN. Number one, yung kanilang may-ari ay hindi purong Pilipino, dual citizen. Pangalawa, sila ay nagbigay ng Philippine depository receipt sa mga foreigner and therefore that ended up in the form of an ownership. Meron silang mga ginawang illegal acts, unfair labor practices, hindi umano nagbayad ng mga buwis. So hindi ito media related, hindi ito content related. These are violation of their franchise in a way. Violation of the terms of the franchise because the terms of the franchise is that you should be owned by Filipino solely. Diba? And you should follow the rules of the Republic, which is you have to pay the proper taxes. O yun. Kaya ginamit yon dahil alam ng Kongreso na hindi pwedeng gamitin sa pag-determinate o pag-fail to renew ang prangkisa na hindi lang nagustuhan ng presidente yung coverage ng hindi coverage ng ABS-CBN sa presidente. Kasi kung yun lang ang ginamit nila, ay hindi pwede yun sapagkat yun ay sa frontal attack on Article 3, Section 4 ng Saligang Batas. Kasi ang prangkisa ay batas. At kung ang hindi pag-renew ng prangkisa, Act of Congress din yun, is still a law, then it is grounded on the abridgment of the freedom of the press. So kaya ginamitan ng marami pang iba-ibang mga kaso na not related to the content of reporting of ABS-CBN. Ngayon sa SMNI, ano magiging basehan kung bakit hindi i-renew o i-cancel ang prangkisa ng SMNI? Kasi kung nakasentro ito dahil lamang doon sa reportage ni Celis na sinabi niya na ang budget ng travel ni Speaker Martin Romualdez ay bilyon, ay mukhang hindi yun pwede sa aking abang opinyon sapagkat yun ay pagsagka sa saligang batas. Baka maghanap sila ng ibang dahilan. Mga violation, gross violation of the terms of the contract or of the franchise kasi parang hindi tama na ang isang regulasyon sa prangkisa ay dapat ang iyong pagbabalita ay dapat lamang paborable sa gobyerno, sa mga nakaupo. Hindi pwedeng gano'n. Ngayon yung pagsisinungaling, it's a matter of fact. Okay? So therefore, it has to be in the process of a proceeding. Diba? Mamaya pupuntahan natin yan pagdating sa pag-hold in contempt kay Celis at kay Badoy. So yun yung problema dito. Ano ang magiging basehan para tanggalan ng prangkisa ng SMNI? Kasi kung ito ay base lang sa content ng kanilang reporting, medyo may problema. Ngayon, puntahan natin ang kaso ni Celis at ni Badoy kasi pinatawag sa Kongreso. Now si Badoy, si Celis, kaya na held on contempt dahil sa hindi niya sinasagot ang tanong
kung saan o sino ang kanyang source. Kasi di ba sinabi niya, ang source niya, yung kanyang impormasyon na 1.8 billion ay galing sa isang source. So, hindi kanya yon. Okay? At yung source na yon, sinabi pa nga niya, galing sa Senado. Hindi niya sinabing senador. Basta sinabi niya nagtatrabaho sa Senado. Ngayon, pinipilit na sa ilantad ng Kongreso, yung House of Representatives, pinipilit nila na sabihin ni Celis kung sino yung kanyang source. Meron po tayong Soto Law, Shield Law. Itong Soto na ito, hindi po ito si Tito Soto, ito yung tatay niya. Noong pang 19 something, hindi pa, you know, 19, parang pre-war pa nga yata, if I'm not mistaken. So ito ay pinagbabawal na puwersahin ang isang journalist na i-reveal ang kanyang source. At nagkaroon to ng amendment. Ang amendment ito recently ay pwede on the general, hindi pwedeng ang isang journalist i-reveal ang source. But pwede kung ito ay may patungkol sa national security o makakatulong sa pagprotekta ng national security. O ang hindi paglantad nito ay magiging threat sa national security. So ang tanong, kung ito ang basihan, ito lamang ang basihan sa pagdeklara kay Celis na contempt of court. Tanungin natin, tama ba ito ayon sa Soto Law? Ang Soto Law sinasabi hindi pwedeng puwersahin ang isang journalist. Maliban lang kung ito yung national security issue. Ngayon, ang tanong, yung bang aligasyon na mali, di umano, yung sinabi ni Celis na 1.8 billion ang expenses ni Speaker Martin Romualdez. Meron pa yung kahalagahan sa ating national security? Is it a national security issue? So the budget of travel of the speaker is now a very confidential matter. Any misinformation of which or reporting to of which would lead to a national security crisis that our security will now be jeopardized. Parang hindi naman yata, di ba? Ngayon, ang isang napakinggan ko sa napanood ko isang media lawyer, nagsabi na dapat kasi may more than one source ka. But it begs the question kasi kahit na isa o dalawang source yan, hindi po magkaya, ibig sabihin niya kung dalawa lang, kung isa lang source mo, may free ka na i-reveal yung source mo. Walang sinasabi ang batas na gano'n, di ba? Now, of course, sinasabi nila na hindi naman kasi authentic journalist si Celis at hindi naman authentic journalist si Badoy. So, hindi sila protected ng Soto Law. Parang, ano bang authentic journalist? Kasi balikan natin yung punto niyan mamaya. Pero ang isa kasi sa pwedeng gamitin laban kay Celis, yung kanyang disrespect sa mga congressman. Kasi nakita naman natin, tumayo na siya, gusto niya mag-walk out, mayabang siya yung ere niya. Kung yun ang basihan ng kanyang contempt, walang problema. Kasi kita mo naman, meron siyang open defiance sa mga member ng Congress. Doon, pwedeng lumusot ang contempt. Pero yung sabihin na kaya siya kinontempt kasi hindi siya sumasagot ng maayos tungkol doon sa ayaw mag-refuse siya i-divulge ang kanyang source, which is that is protected by the Soto Law. And it, it is not covered by the exception. Kasi nga, hindi naman issue ng national security yung budget ng travel ng speaker. Diba? So kung hindi ko sinasabing mali yung kay Celis, pagpapakontempt and therefore dinitin siya, kung ang magiging basihan yung kanyang asta kasi talaga namang mayabang siya, tumayo siya talaga na parang, the arrogance of it all. Those are, even if you disagree with the members of the House, they're still members of the House. You cannot simply do that. Di ba? Yung basahan mo nga lang sila habang sila nagtatanong sa'yo, pwede ka nang i-contempt of Congress doon. Diba? Now, what about Badoy? Now, Badoy is now being held in contempt because evasive, inconsistent daw yung sagot niya regarding the nature of her participation in SMNI. Kasi kinukontradict niya sarili niya. Sasabi na partly owner siya, na hindi siya owner, black timer lang siya, yung mga gano'n, nagkaroon ng inconsistency. Now, malinaw po na ang the right of Congress to
hold in contempt and to detain people is legal. Nasabi na po yan ng Korte Suprema. Pero meron pong isang ruling ang Korte Suprema recently na very relevant. That is in relation to the petitions by owners of the family. Sinabi ng Korte Suprema na may right ang Congress to hold in contempt and detain kapag yung hearing in aid of legislation. Pangalawa, if the rules it is according to the rules as published. And pangatlo, bibigyan mo siya ng due process. Yung hindi mo sasagkaan ng karapatan niya. Kaya nga na-hold, na sinabi ng korte na itong Senado nag-gravely abuse ng kanyang discretion or authority. Kasi bagamat na-satisfy yung unang dalawang requirement, nung nagpagdinig tungkol sa family na ito ay in aid of legislation at ito ay ginawa ayon sa na-publish na rules ng Senado, hindi na bigyan ng pagkakataon ng tamang na itong mga na-detaine ay mabigyan ng pagkataon na madepensa ang sarili nila according to due process. So ang tanungin natin ngayon, doon pa sa nangyaring hearing, nabigyan ba ng pagkakataon si Celis at kaya si Badoy para ipagtanggol ang sarili nila? Kung ang kiniklaim ng Congress ay hesitant sila, evasive, refuse to answer, they were lying. These are objective facts, sabi ng Congress, ng Supreme Court. Dapat patunayan muna na indeed kasinungaling yung sinabi nila. Bigyan mo din sila ng pagkakataon na idepensa at ipaliwanag kung bakit hindi kasinungalingan yon. It's basic in due process that you have to right to explain yourself. Napanood ko doon sa hearing, para bagang kangaroo, bambusel. Ewan ko, my opinion, first of all, Badoy was not even asked, given chance to speak. Nagbutuhan na agad, na walang objection. Diba? Parang saka lang siya pinagsalita nung na-held na siya in contempt. Diba? Hindi ba dapat bago ka mag-desisyon in contempt, sabi mo na, Lorraine Badoy, ipitanggol mo sarili mo. Anong dahilan? Magbigay ka nga ng dahilan kung bakit hindi namin kailangang ikaw ay i-contempt at i-detain Kasi nagsisinungaling ka o sabihin mo bakit hindi pagsisinungaling yan. Hindi siya nabigyan ng ganun kasi nanood ako sa TV, nakita ko. At least yung kay Celis hindi ko nakita. At yung kay Celis naman, klaro naman na yung kung ang ground ng pagkukontempt sa kanya ay not on the evasiveness or the refusal to disclose the source, because that is protected by the Soto law. And he doesn't, the cases does not qualify for the exception. Pagdating naman kay Badoy, at saka yung kay Celis, talagang kita naman natin na talagang tumayo na siya, parang naging arrogante siya. So that itself is conduct and becoming a resource person. So on that alone, hindi mo na kailangan ng due process to kasi kita na and flagrante delicto. Pero yung kay Bado, yun ang hindi ko maintindihan bakit hindi siya pinagbigyan ng pagkakataon. May nag-move, nag-second. Tapos approve agad, no objection. Laging nakikita natin sa background, Badoy was trying to speak. May I be allowed to speak? May I be allowed to speak? Hindi siya pinansin. That itself is fatal to me. I am not saying hindi siya deserving to be held in contempt for lying, but he should have at least been given the chance to argue her case, which in this case hindi nangyari. Kasi kita naman natin na may nag-move, may nag-second, tapos gusto niya magsalita, marinig mo sa background, di ba? Ang mga binigyan pang pagkakataon magsalita yung mga congressman. Pero si Badoy, you hold in contempt na aalisan mo ng karapatan ng kalayaan pansamantala at madiditin which is very basic, ay hindi napagbigyan. So on that alone, medyo problematic. Now you see, this is the problem. I don't have to agree with Lorraine. In fact, marami beses na kami nagtalo niya, nagkagreat niya, nag-aaway kami dito sa social media. Maraming sinasabi na hindi ko gusto yung kanyang red tag. I cringe every time she says something that is so out of this world. I don't know that much about Celis. In fact, ngayon ko lang siya nakikilala kasi hindi naman talaga ako nakikinig ng SMNI. I have been a resource person in SMNI in the past. I have been invited. And some of my friends are telling me, bakit ka nang nag-allow dyan mga fake, peddler of fake news yan. Ganyan. Ako naman sa akin, kaya nga ako pumupunta para at least ma-penetrate ko yung kanilang echo chamber, makabigay ako ng ibang perspektibo. Kasi kung iba-block mo na agad sila,
hindi ka pupunta doon, paano magkakaroon ng alternative perspective? Para sa akin, I am an educator. I want to transform people's minds. Di ba? Kaya nga tayo nag-uusapang politika eh. Di ba? Ah, teka muna, mama, pakisagot muna ang ano na narinig ko dito. Pasensya na. Meron kasi. Ano yung tumutunog na yun? Okay, sorry. Sorry at may background. Dito lang kasi tayo sa bahay nagaan. So, yun yung point natin dito. Hindi necessarily na kayo mag-agree ako dito sa dalawang ito. Okay, pero SFNI, nag-guess ako doon dahil gusto ko ang mabigyan pa ng ibang perspective ng mga nanonood dito at mga nakikinig dito sapagkat alam ko naman na particular audience ang nandyan. Kasi kung hindi natin sila o chipwera, hindi tayo papasok sa area nila, hindi mananatili silang echo chamber. So, yun yung point dito. Ang tanong dito, ano ba talaga ang media freedom? Ano ba talaga yung freedom of speech? Hindi ito necessarily na nag-agree ka lang doon at pinoprotect mo lang agreehan yung mga speech sa mga tao na gusto mo o yung mga speech na kaaya-aya sa'yo. Now, there are people who say that, Celis and Celis and Badoy uh, are not journalists. Yung pa nakakatawa dito, hindi daw sila authentic journalists. Unang-una, ang konstitusyon po, hindi lang naman po journalist ang binigyan ng kalayaan na magsalita. Babalikan natin ang section 3 ng section 4 ng article 3. No law shall be passed to abridge the freedom of speech, the freedom of expression, and the freedom of press. Tatlo yun. O sa hindi lamang yung freedom ng press ang prinotekta ng saligang batas, pati ang freedom of speech of anyone, whether you are press or not, on freedom of expression or press or not. It doesn't matter whether Badoy and Celis are not, or they are not media people. It doesn't matter. They're still protected by the Constitution. Di ba? You and I are not journalists, but we are still protected by the basic assurance of the Constitution that no law will be passed to abridge our rights to speak. Pangalawa, ano ba ang definition kasi ng authentic journalist? Sabi ng iba, kailangan daw magkameron sila ng degree sa journalism, as a broadcast communication o mass communication. Well, I've searched the internet and I've found many names who are already well-known and award-winning journalists and practicing journalists, but they don't have any single degree in journalism and mass communication. Take, for example, abroad tayo, si Ari Melber, an award-winning journalist host of MSNBC. Ang kanyang undergraduate, political science. Tapos nag-law siya. Wala siyang degree sa communication o journalism. Pero isa siyang kilalang journalist. Pangalawa, si Atom Araulio, sikat na sikat. Hinahanga ng marami. Alam niyo ba na ang kanyang undergraduate degree sa UP ay applied physics? Even Howie Severino, who is a good friend of mine, ang kanyang undergrad is history. Nag-master siya, pero sa environment, development, and policy, wala siyang degree sa journalism na formal. Diba? Si Francis Faulve, dating reporter ng ABS-CBN, Brad ko yan. Nag-estudyante ko pa sa College of Forest and Natural Resources sa UPLB. Forester po yan. Hindi po yan graduate ng broadcast journalism or communication. So, pag doon, medyo may sala. O sabi nila kailangan may experience. So, hindi na kailangan yung may degree ka, may experience ka. O ngayon, iyan medyo operationalist natin. Gano'n ba katagal dapat? Would 1 year suffice? Dapat ba 10 years? O ba 20 years? Ano ba ibig sabihin ng experience? Ano experience? Kung ikaw ba ay naging researcher ng isang program like Eyewitness o kung experience ka na sa journalist. Ano ibig sabihin ng experience dito?
Nagtrabaho ka sa isang media company, experience ba yon kahit hindi ka nag-field reporting? Researcher ka o producer ka? Ano ba ang nagmamatter dito? Pangatlo, kailangan daw accredited ng KBP. Yung kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, ang tanong, accredited nino? Unang-una, ang KB, nung pinasa ang Sotolo, wala pa yatang KBP nung time na yun. Di ba? Pangalawa, alam nyo ba na ang GMA7 hindi miyembro ng KBP? Kasi nag-withdraw sila. Ang KBP kasi may mga limitasyon sa mga load ng advertisements, etc. Hindi gusto ng GMA7 yan. So, 2002, 2003 pa yata. Ewan ko, bumalik na. Pero 2002, 2003, umalis ng KBP ang GMA7. Ibig sabihin yan, hindi authentic ang mga reporters ng ABS ng GMA7. Hindi authentic media company ang GMA7, ang nangunguna at pinakamalaki ngayon dahil wala na ng prangkisa ang ABS-CBN na media company sa Pilipinas, na news agency. You tell me. So, ano ba talaga ito? Alam mo, sa totoo lang, to be simple, kasi napapahaba na tayo. Ang message ko lang ganito. Freedom to speak and freedom to express and the freedom of the media are guaranteed by the Constitution. It is not based on whether we like them or not, whether we are offended by the speech or not. We have other remedies. If Speaker Martin Romualdez was so offended, what she should have done is to sue SMNI in court. And on the basis of that ruling, move for the suspension of because the National Telecommunication Commission can suspend a franchise once given. Dapat yun ang ginawa. Hindi dapat natin ginagawa ang congressional oversight, ginagamit ang congressional oversight as a political weapon against an enemy. At nalulungkot ako na mga tao na dati ay nangilabot, nagalit, halos mag-hyperventilate nung ginigipit ang ABS-CBN at hindi nga nirenew ang kaprangkisa ng Kongreso. Ngayon ay nangunguna sa pagsasabi na ang prangkisa ng ABS, sa SMNI ay alisin. Maging consistent tayo. We are governed by the rule of law. Whether we like it or not, ganito lang naman solusyon dyan. Kung hindi nyo gusto ang sinasabi ng isang tao, huwag niyong sundan, huwag niyong basahin, huwag niyong pakinggan. Ay meron naman kayong control sa remote ng inyong mga TV o sa cellphone, pwede niyong i-block. Huwag niyong basahin. At yung mga kaibigan na may impluensya kayo, sabihin nyo kaya, for example, di batikusin nyo din sila sa inyong page. Sabihin nyo yung fake news yung nilabas nila, you criticize, you compete with them. You prove that they are peddling lies. That is how democracy would work. And if you're personally offended, then you file a complaint in the proper forum, whether it is a regulatory body like the NTC or the courts. Yun lang naman yun. Ako, mayroon na ako may mga ilang dinimanda na ako sa libel. You know, na-dismiss nga lang dahil ako daw ay personality. Kaya dapat i-prove ko pa lang sa preliminary investigation, dapat i-prove ko na lang may malice. Parang, di ba, baligtad ang point doon. Pero ginagawa ko, sumusunod ako sa batas. May nagsasabi, ako daw ay nakikipaglaban para sa free speech rights. Bakit daw ako nagbablock? Ba't daw hindi ko ina-allow ang anyone to just comment on my posts? Bakit dito sa YouTube, inaalis ko yung mga medyo nakaka-insulto na ng mga comments? Simple lang po yan. Hindi po ako gobyerno. May karapatan kayong siraan ako pero gamitin nyo ang inyong mga espasyo. Huwag sa espasyo ko. Para kung tahanan ito tahanan ko to. Para ako wala kayong karapatan na pumasok dito parang siraan ako. Kung gusto nyo, doon kayo sa inyong mga sariling space. Mag-creating kayo ng sarili nyong usapang whatever. Doon nyo ako banatan. Diba? Mag-post kayo sa sarili nyong mga social media accounts. Doon nyo ako gamitin. Now, I can block you access to my material because that's my right. Kaya nga di ba yung iba, sinishare ako tapos saka sila babana. Kung ginagawa ko, pag nakita ko yun, block ka na. Pero hindi mo na ako ma-share in the future. That is not a violation of your free speech rights. In the first place,
I am not government. Yung Bill of Rights, government lang ang pwedeng mga kasuhan dyan. Pangalawa, I'm not preventing you to speak. I'm just not allowing you to use my space, which is my own property. Di ba? Over which I'm sovereign. Hindi ba? Ano ibig sabihin? May right ako na mag-control kung sino yung pwede magsalita. Parang nakakatawa yung iba sinasabi sa akin, ikaw nga hindi mo nga kami pinapa-comment sa iyong ano eh. Pwede ka mag-comment kung friend kita. Kasi ang comment ko, pwede lang sa Facebook, pwede sa mga friends. Kasi nadala na ako nung open yan to the public. Ang daming mga trolling, ang daming mga garbage, ginagamit ng kung ano-ano, nag-aaway-away na lahat ng mga tao doon, hindi ko na mga kilala. So I just decided to regulate and control it to my friends. Because if you're a friend, whether I've seen you na or not, then you're a friend. Meaning you're a friend. Hindi mo babastusin ang kaibigan mo sa loob ng tahanan niya. Ganun lang yun. At kung binastos mo siya sa loob ng tahanan niya, ibig sabihin hindi ka kaibigan. So hindi ka dapat pakalista as friend. Ganun lang yun. Anyway, so sige. Napapahaba na tayo. Sa bagay, ano naman yung bakasyon? May oras na makinig ang mga tao. So sige na. Sana po, marami kayo na pulot sa akin ngayon. Kita ko na, bukas po, Sabado, Linggo, sa Lunes, ay meron ulit tayong usapang politika. Pero baka malate uli sa Lunes dahil ako po ay may gagawing activity. So tatry ko na medyo yung Lunes medyo delikado ng kaunti. Try ko talaga na kung hindi man sa umaga sa hapon ako makapag-live. Wednesday sigurado tayo. At Friday next week. Yung Lunes kasi parang maaga babiyahe ako. No? Tapos maghapon, meron akong activity sa school. Okay, so Lunes medyo hindi pa tayo sigurado. Pero Wednesday next week at Friday next week, sigurado ko tayo mag-live. Kahit mali. O sige po, sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan at ko yung mga puso at nakapagpabago ng panahon sa buhay. Sabi sa akin ng Lasal na siyang champion sa UAAP basketball. Congratulations, Lasal. Sabi sa akin niya, teach mind, touch heart, and tell focus. At sana nakapagsilbi ako sa UP, which is the first runner-up sa UAAP. Serve the people. Magsilbi sa bayan. Sana nakapagsilbi ako sa inyo. Sabi sa akin po yan ng UP. So, sabi ko nga nung UAAP, ako yung walang katalo-talo. Sino man ang manalo, okay lang sa akin. Dahil lagi akong sinasabi dito sa usapang politika. UP naming mahal, Animo Lasal. See you definitely Wednesday, perhaps Monday. Now, pahinga muna tayo. All I can say is take care. Bye for now. Have a happy weekend.